Hello guys and welcome back again sa aking YouTube channel para sa ating episode 9 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ating video ay kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated tuwing may bago tayong video. At wag na po natin itong patagal pa guys, tara simulan po natin pagkatapos lamang ng ating maiksing intro. Isinama ni Sanosuke si Kenshin sa isang bahay sugalan at doon nalaman nilang nasawi ang isa sa mga kaibigan ni Sanosuke nang dahil sa opium. Sa lugar din yon, iniligtas ni Kenshin ang misteryosong babae na si Megumi Takani mula sa mga personal na bantay ni Kanyu Takeda. Dahil sa nangyari, inupahan ni Kanyu Takeda ang grupo ng Oniwaban. Pinamumunuan nito ng henyong si Aoshi Shinomori. Sumugod sila sa Kamiya Dojo para makuhang muli si Megumi Takani. Natalo nila Kenshin at Sano si Yotoko ng Oniwaban. Pero nasugatan sa kamay si Yahiko at nalason dahil tinamaan siya ng may lasong pilipit na dart ni Beshimi. Nagulat kaming lahat sa husay ni Binibining Megumi pagdating sa panggagamot. Samantala, napulot ni Sanosuke ang pakete ng gamot na naihulog ni Binibining Megumi at nagsimula siyang magduda sa tunay nitong pagkatao. Ang pinakamalakas na grupo ng ninja, ang nakakatakot na pangkat ng Oniwaban. Kenshin! Binibining Kaoru? Si Yahiko! Si Yahiko! Ano? Hindi kaya... Yahiko! Kensai! Mabuti na ang kanyang lagay ngayon. Isang araw na tulog lang, babalik na ang dati niyang sigla. Ang sama mo, Binibini. Nabawasan ng 10 taon ng buhay ko dun, ah. Ang mga luha ni Binibining Kaoru, luha ng tuwa. Siyempre naman, ligtas na ngayon ang buhay ni Yahiko. Ang mahalaga, maayos na ngayon ang lahat. Dr. Gensai, marami pong salamat. Kayo pong pinakamahusay sa buong Tokyo. Pasalamatan natin kung sino man ang nagsulat nito. Talagang kahanga-hanga. Nakasulat ang lahat ng sangkapat kung paano ihahanda ang gamot na pangontra sa lason. Hindi lang magaling, dalubhasa rin siya. Hindi mahuhusgahan ng tao sa panlabas na anyulang. Dalubhasa pala sa mga gamot si Binibining Megumi. Ang buong pangalan niya, Megumi Takani. Takani pala? Kahit papano, nagbago na ng konti ang tingin ko sa kanya. Ganun pala. Natalo sina Beshimi at Yotoko. Mukhang hindi pangkaraniwan ang lalaking yon. Ang paraan niya ng paggamit sa katana, ipinapakita nito ang kanyang kakayahan. O sige, kung ganun, alamin mo kung sino ang lalaking yon. At balitaan mo kaagad ako. Pulang buhok na may ekis na peklat sa kaliwang pisngi. Hindi kaya... Matagal-tagal na rin ako hindi nakakagawa ng ohagi. Ohagi! Ohagi! Gusto ko ang ohagi! Kaoru, si Sanosuke. Wala siya dito. Baka naman umuwi siya sa kanila para umidlip sandali. Tsak na napuyat siya kagabi sa pagbabantay sa may sakit sa atin. Magpapakita rin yun mamaya. Kung ganun, simulan na natin ang kainan para ipagdiwang ang paggaling ni Yahiko. Sige, mauna na ako! Sarap! Aba? Yung sarap! Sarap! Yahiko, ako gagaling mo lang sa sakit kaya huwag kang munang kakain ng sobra, ha? Hindi mo na ako maiisahan, Kaoru! Hindi ko bibigay sa'yo ang parte ko, no? Alam mo pala, Binibining Megumi, pwede mo ba akong turuan gumawa ng ohagi? Sige, madali lang namang gawin yan. Sige, sa susunod, ako naman ang gagawa ng ohagi! Ay, kesa kainin ko ang ohaging gawa ni Kaoru, kakain na lang ako ng tinapay na gawa sa putik. Ay naku, nagkasakit ka na nga pero hindi pa rin nagbabago yung ugali mo! Tignan mo ang ginawa mo, Kaoru! Ay, nagmukhang ohagi si Yahiko! Si Yahiko naging ohagi! Malapit nga talaga kayo sa isa't isa. Para na kasi kayo magkakapatid. Nagbibiro ka ba? Ayoko nga magkaroon ng ate na kasing pangit ng babaeng yon. Ako rin naman. Ayoko nga maging nakababatang kapatid itong si Yahiko. Alam niyo, sa totoo lang, para nga talaga kayong magkapatid na nag-aaway.
pala, nasaan ang pamilya mo, Megumi? Wala na akong pamilya. O siya, gagawa na muna ako ng tsaa. Sandali, may nasabi ba akong hindi maganda? Mabubuting tao ang lahat ng naririto. Paano ka ngayon magpapaliwanag sa mabubuting tao na sinasabi mo? Bakit may dala ka ng ganitong klaseng bagay? Opyo yan! Tignan mo! Opium? Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Ako ang gumawa sa bagay na yan. Ganun pala. Ikaw ang nagpahama kay Yuita. Ikaw ang pumatay sa matali kong kaibigan! Sandali, Sanosuke! Binibining Megumi, sabihin mo kung bakit. Bakit ka may dalang opium? Sandali, binibining Megumi. Hindi kaya ikaw ang anak na babae ni Ryusei Takani? Bakit alam mo ang pangalan ni Ama? Ayan, dito ikaw na ngayon, Susume! Pero... Mahirap ang isang yan, oh. Tama pala ang aking hinala. Ang pamilyang Takani mula sa Aizu, matagal na silang pamilya ng mga manggagamot. Ganun pa man, nasangkot sila sa digmaan sa Aizu, sa pagitan ng hukbong imperial at ng angkan ng Aizu. Hindi na nakita pa si Ginoong Ryusei pati ang dalawa niyang anak na lalaki, at pati na rin ang kanilang ina. Ang nakababatang anak na babae lamang ng Takani ang natirang nabuhay. At yun si binibining Megumi. Ang dami mo na sigurong hirap na pinagdaanan. Ang sakit at pagdurusa na naranasan ko noon. Mas mabuti pa yon kaysa sa nangyari pagkatapos. Mula sa Aizu, Punta ako sa Tokyo 5 taon nang nakakaraan para mag-aral sa ilalim ng isang doktor. Pero ang hindi ko alam, kasabwat pala ni Kanryo ang doktor at gumagawa sila ng opyo. Nagtalo sila at napatay ni Kanryo ang doktor. Pinilit akong gumawa ng droga. Droga bilang kapalit niya. Kanryo. Nagsumikap ako Para saan na maging mahusay na doktor katulad ng aking ama. Pero ang nangyari, napilitan lang akong gumawa ng gamot na pumapatay ng mga tao. Ilang beses ko na rin sinubukan magpakamatay. pero hindi ko magawa. At anong dahilan bakit ka tumakas mula kay Kanryo, binibining Megumi? Pinilit akong gumawa ng bagong klase. Klase ng opyo maibebenta ng mura at maramihan. Kung nakaabot ito sa publiko, malaking sakuna ang mangyayari kaya kinuha ko ito. Dahil ikaw lamang ang nakakaalam kung paano gawin ang bagong opium na yan, sigurado ako na hindi titigil si Kanryo at gagawin niya ang lahat na makakaya niya para makita ka niya, Megumi. 本当に韓流って悪い人ね。許せないわ。 Hindi basta susuko ang grupo niya, kaya mas makabubuti kung mananatili ka na lang muna rito pansamantala, Megumi. Pero Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo magmula ngayon. Matagal ka na nagdusa, binibining Megumi. Sa tingin mo ba hindi pa rin yun sapat para sa'yo? Pahig ka naman, hindi ba, binibining Kaoru? Ayos lang sa akin yun. Alam ko naman kung gaano kahirap ang nag-iisa. Kung wala dito si Dr. Gensai o si Kenshin, baka maging Katulad mo rin ako. Nag-iisa hanggang ngayon. Ano ba yan? Sanosuke? Pasensya na kayo, pero hindi ako kasing bait ninyong lahat. Tandaan nyo. Namatay ang isa kong kaibigan. Sa tingin ko, mas makabubuti kung hayaan na lang muna natin si Sano ngayon. Mauunawaan niya rin ang lahat pagdating ng araw, binibining Megumi. Maglaro naman tayo, Ate Megumi. Ate Megumi, makipaglaro ka sa amin. Sige, pagkatapos ko rito. Sige, hintay na namin. Maraming salamat sa lagi niyong pagtangkilik sa amin. Matanong ko lang, may kailangan ba ulit kayo sa amin ngayon? Wala. Ah, ganun ba? Ikaw, walang kailangan sa amin. Pero may kailangan sa'yo. Hinihintay ka ni Kanryo Takeda.
Ang uniwaban. Wala kang dapat ipag-alala. Tulad na nakasulat dyan, ipinapangako ko na hindi kita sasaktan. Binibining Megumi, ang gusto ko lang naman mangyari ay ang mapayapa ka na makabalik sa amin. At ang gusto ninyo, gumawa akong muli ng opyo, hindi ba? Aba, natural. Paano ba naman? Yun ang iyong trabaho, hindi ba? At hindi ka naman nagre-reklamo dati sa ginagawa mo. Hindi ko lang magawang tapusin ang buhay ko. Kung mabubuhay ako at mananatili sa larangan ng medisina, baka balang araw makita ko muli ang aking pamilya. Tuwing naiisip ko yun, hindi ko magawang... Tama lang yan, Binibining Megumi. Sigurado magkikita pa rin kayo ng pamilya mo. Pero nakapagpasya na ako. Huh? Wala na akong pakialam kahit hindi ko sila makita. Kung mapipilitan lang din naman akong gumawa ng ipinagbabawal na gamot, mas nanaisin ko pang mamatay! Hindi ko hayaan na mamatay ka mag-isa. Siguro biglang magkakasunog sa Kamiya Dojo at pagkatapos may maiiwan mga labi ng ilang bata. Hindi malayo mangyari ang ganun. Yan ay kung tutuusin. Anong ibig mong sabihin? Teka, huwag ka naman sana mabigla. Ang akala ko pa naman, matagal mo nang alam na para sa grupo ng Onibawan, simpleng bagay lang ang paggawa ng isa o dalawang sunog. Ang taong yun. Ngayon, hindi mo na ako magagawa matakbuhan pa at hindi mo rin naman makakaya magpakamatay. Kung ako sa'yo, pag-iisipan ko ito na mabuti. Lalo na kung ayaw mo may madamay pa na ibang tao. Nakikita mo na siguro ngayon kung paano nakatali sa akin ang buhay mo. Magtatrabaho ka at magiging magkasundo tayo tulad ng dati. Mula ngayon at hanggang sa hinaharap. O siya, maghihintay ako. Oo nga pala. Mag-ingat kang yung gabi. Baka biglang magkasunog. Bakit hindi mo pa isinama si Megumi Takani? Kahit pala si Kanryo natatakot din. Dahil ba alam niya na si Batusay namamamaslang ang makakaharap niya ngayon? Kung babalik sa atin si Megumi Takani dahil sa sarili niyang kagustuhan, wala na akong nakikitang dahilan para manghimasok pa si Batusay. Hindi niya na kailangan gawin yon. Isa lang naman siyang mamamaslang. Walang dahilan para makialam siya. Para makialam pala, ha? Commander, may napansin akong isang daga na nagtatago. Pabayaan mo lang siya. Tanging si Batusay namamamaslang lang ang mahalaga para sa akin. Wala akong interes sa iba. Opo. Hindi na ako makakatakas. Mula kay Kanryo o mula sa opyo, hindi na kailanman. Binibining Megumi, gusto mo bang maligo? Binibining Megumi! Papasok ako, ha? Kenshin, si Binibining Megumi! Nag-iwan ng sulat? Ang sabi, babalik na siya sa Aizu. Ay, ano ba naman yan? Hindi man lang siya nagpaalam sa atin na kahit sandali. Hindi ko pa nga siya napapasalamatan ng maayos eh. Pero nakakapagtaka, kahit bumalik siya sa Aizu. Wala naman naghihintay sa kanya ron. Lagot na. Anong balak mong gawin? Basta ka nalang bang babalik kay Kanryo? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling gagawa pa ng opyo na nakapatay sa kaibigan mo. Pinapangako ko yan. Alam mo naman na hindi yan magugustuhan ni Kanryo. Sinabi ko naman na tutuparin ko ang aking pangako. Kaya huwag mo na akong abalahin. Nagmamadali ako. Huwag mong madaliin ang kamatayan mo. Bilibini, narito lang ako si Sanosuke at si Kenshin sa tabi mo. Huwag mong sarilinin ang problema. Ikaw, Sige na, naghihintay sa'yo sa dojo ang mga bata. At ang pamilya mo naghihintay sa kung saan. hindi na mahalaga kahit na makita ko ang aking pamilya. Ano naman ang mukhang iaharap ko sa kanila? Naging kasabwat ako sa paggawa ng bahol na gamot. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ko na mabubura pa ang marumi kong nakaraan. Kaya wala nang dahilan pa. Huwag ka nga magbait-baitan dyan! Kung hindi mo pa alam, hindi lang naman ikaw ang tao sa mundo na may pangit na nakaraan na gustong burahin. At isa pa, hindi na naman mabubuhay ng kamatayan mo ang kaibigan ko. Kung mabubuhay ka, makakapagbago ka pa. Darating ang araw, makikita mo rin ang pamilya mo. Kapag namatay ka, mawawala ng saysayan lahat. Tandaan mo yan. Ilan!
ginagawa mong ginawa ko? Medyo magaling ka pala, ha? Sino ka ba, ha? Ang tagapagbantay ng grupo ng Oniwaban sa kastilyo ng Edo, si Shikiju. Kapag hindi mo isinuko ang babaeng yun sa akin, sa susunod na tira, dudurugin ko ang mga buto mo! Bakit hindi mo ako subukang labanan ngayon na hindi ginagamit yung laruan mo? Mababang uri ng tagasunod? Tinawag mo ako na nagsilbing tagapagbantay na isang mababang uring tagasunod. Pagsisisiran mo ngayon ang pangmamaliit mo sa taglay kong lakas. Kaya sige, maglaban na tayo! Yung mismong gusto ko! Umanda ka na! Hindi man lang ako nakikiliti. Ano? Ihanda mo ng sarili mo dahil mararamdaman mo ngayon ang lakas ni Shikiju ng Oniwaban! Anong klaseng lakas ba ito? Ikaw! Sumuko ka na. Napahanga mo ko dahil hindi nabiyak ang bungo mo pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Pero hindi ganun katibay ang nasa loob niyan. Sigurado nakalugang utak mo. Kaya pansamantala mong hindi maigagalaw ang iyong mga daliri. Ang aking katawan na sinanay ng Oniwaban, sintigas ng bakal, at kahit anong bahagi ng katawan ko, magagamit ko bilang sandata. Minamalas ka lang talaga dahil ako pa na si Shikiju ang nakaharap mo. Natikman mo ang lakas ko na wala pang nakakatalo. Kaawaan kita ng kaunti, padadalhin ko na lang ang kamatayan mo! Hindi maaari. May natitira pa pala siyang lakas. Ang pinakamalakas. Wala pang nakakatalo. Gusto kong malaman mo na kay Kenshin lang nababagay ang mga salitang yon. Naging sunusnuran lang ang Oniwaban sa basurang si Kanryu. Kaya naman kung ako sa'yo, huwag ka masyadong mayabang dyan! Ikaw, dapat pinatahimik ka na! Kahit gaano pa katigas ang bungo mo, ang nasa loob hindi ganon katibay, hindi ba? Ano? Tayo na! Ikaw na naman! Binabawi ko na si Megumi! Sano? Ayos ka lang, Sanosuke! Kalimutan niyo na ako. Iligtas niyo siya! Pinig-pinig, Megumi! Pinagbantaan siya ng masama ni Kanryu. Kaya siya umalis para sa kaligtasan mo, Binibini. At ng iba pa. Kung ganon, ibig sabihin yun palang nangyari. Gagawin ko ang lahat para maligtas ko siya! Yan ang turo ng Kami Akashi! Hindi ba yun ang paggamit ng espada para may pagtanggol ang iba? Yahiko! Tama yun! Humanda sila sa atin! Yahiko, Binibining Kaoru! Handa na ako! Magaling sa ano? Yan si Sanosuke! Sobrang tibay! O ano? Handa na ba kayo? Oh! So at natapos naman guys ang ating episode 9 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned in lang para sa ating episode 10. At kung nagustuhan yung ating video, huwag po limutang mag-like, mag-comment, share ang ating video. Maraming pong salamat. Bye-bye!